Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay si OK Peso. Kung okay ba siya o hindi. So, titingnan natin kung okay or not okay si OK Peso. O, di ba? So, yan. So, simulan na natin guys. Let's go! Guys, punta lang tayo sa ating Google Play Store and then search natin si OK Peso. And then, after nating ma-search, i-click lang natin guys yung install. So, kung makikita natin guys, meron siyang 4.4 ratings and meron siyang 89k reviews. Ang dami. Diba? Ang dami ng reviews niya dito. After natin guys na ma-install, open na natin si OK Peso. So, upon opening this app, guys, so ito agad yung bubungad sa atin. Sabi dito, faster. O, diba? Faster daw siya. Sabi din dito, 1 ID, 1 mobile number, loan release in 2 to 24 hours. O, diba? And then, sabi din dito, safer. Encrypted personal information to ensure security, only used for review and certification. More like a friend. O, kung wala ka pang friend, pwede mo siyang maging friend. So, sabi dito, a powerful team always ready to serve you in time of difficulty. O, di ba? Para talaga siyang kaibigan. Kung wala ka pang friend, ito, narito na, meron na tayong libreng kaibigan na pwedeng makuha. O, di ba? Sabi dito guys, OK Peso, ang maximum loanable amount na pwede nating makuha is 10,000 pesos. So, maximum na yun guys. So, click lang natin guys yung register. So, after natin guys i-click natin yung register, ito na yung lalabas. So, dito guys, ilalagay natin yung active number natin. And then, i-click natin yung send code at merong tayong marireceive na code. So, dito natin guys ilalagay yung code na ating marireceive. And then, click continue. So, allow lang natin guys ito, location, SMS, camera, app list, phone state, calendar. Continue lang natin to at allow lang natin ito lahat. And then, after nun guys, yan, narito na tayo sa mga dapat nating fill upan o yung mga kailangan ni OK Peso. So, basic information, nandyan. So, alam naman na natin yung mga basic information. First name, middle name, last name, gender, date of birth, email address. So, nandyan yun. So, meron din dito guys na Facebook username. So, dito guys is kailangan nating ilagay yung ating username sa Facebook. And then, alternative phone number, optional lang naman ito guys. So, dito hindi ko siya nilagyan. Hindi ko nilagyan dito ng alternative phone number. And then, after nun guys, pupunta na tayo sa personal information. Dito naman guys, sa personal information, nandito yung current address, detailed address, how long have you been living in your current address, religion, marital status, housing status, highest educational attainment, salary per day. So, first time, second time. So, yun. After guys na mapilapan natin lahat ng personal information na hinihingi ni OK Peso, sunod naman nating pipilapan guys dito yung emergency contact. So, kailangan ni OK Peso guys ng 3 emergency contact. So, kailangan nating maglagay dito guys. So, contact 1, contact 2, contact 3. And then, after nun guys, pagkatapos natin fill upan, dito na tayo sa ID information. Narito guys yung mga ID na pwede natin gamitin. Narito yung UMID, driver's license, SSS, passport, postal ID, PRC, national ID, at meron tayo dito guys na mga second choice ID. So, pero sabi dito guys, choosing the following ID, which is the second choice ID, will reduce your chance of being approved. Please give priority to the other IDs. So, yung mga second choice ID na narito guys is yung TIN, Voters ID, and then yung PIC. Ito guys yung PhilHealth Identification Card. So, yan. Bahala na kayo guys kung alin ang inyong ID na inyong gagamitin. After natin guys makapili ng ID and mapicture natin yung ID at makapag-picture din tayo nakasama yung ID. So, dito na guys, malalaman na natin yung ating pwedeng i-loan na amount. So, sa akin guys ay 3,500. O, di ba? Malaki. Malaki yung loanable amount na pwede kong makuha guys, which is 3,500. So, pero guys, dito,
pwede natin siyang babaan. So, depende sa inyo guys kung kukunin nyo yung 3,500 or inyong bababaan. So, pwede dito 2,000, 2,500, and 3,000. So, kung gusto nyo naman guys yung maximum, so, go, get it, 'di ba? So, dito naman guys, ang loan period niya guys is 7 days. So, after guys ng 7 days, babayaran nyo na yung inyong loan. So, after 7 days. And then, after nun guys, payment channel. So, mamimili na tayo guys dito namang payment channel. So, ang available na payment channel dito guys is Bank, GCash, Paymaya, ML Lawyer, and the RD Pawn Shop. So guys, dito sa bawat payment channel na ito, meron ding channel fee. Yes, channel fee guys. So sa bank, ang channel fee niya is 70 pesos. Sa GCash is 65 pesos. At sa Paymaya guys is 36 pesos. O mura-mura guys sa Paymaya. And then sa ML Lawyer guys ay 175 pesos. Ang laki guys ng fees dito sa ML Lawyer. And then dito sa RD Pawn Shop is 145. So, after nyo guys na makapamili ng channel or ng payment channel, so katulad ko ang aking pinili is GCash, ibabayad nyo na guys dito yung inyong GCash. So, after nun, click continue and then dito na natin ilalagay yung ating GCash number. Lalagay lang natin dito your GCash number, confirm. So, dalawang beses natin siya guys dito ilalagay. So, and then click natin guys yung confirm. So, pagka-click natin guys yung confirm, nandito na guys yung computation, narito na yung interest, the service fee, the channel fee, at yung amount to be received. So, katulad nito guys, ang aking pinili is kinuha ko yung maximum na amount which is 3,500. So, ang interest niya guys is 252 pesos up to 392 pesos. Maltaas ang interest guys. And then, the service fee is 378 to 588. So, ang channel fee, kasi nga GCash ang pinili ko, 65 pesos. So, ang total fee guys ay naglalaro sa 695 up to 1,045 pesos. Napakalaki, di ba guys? And then, ang sabi dito, amount to be received is 2,455 up to 2,805. Yun guys, yung pwede ko daw makuha after mabawas yung interest, the service fee, the channel fee. So, yun lang yung aking makukuha. So, guys, para sa akin, si OK Peso is hindi okay. Not okay. Kasi, meron na siyang channel fee, meron pa siyang service fee, bukod dun sa interest, ba diba? So, pero nasa sa inyo pa rin, guys, kung igagrab nyo siya or hindi. Pero para sa akin, hindi siya okay. Yun lang. Hindi siya okay, guys. Additional information lang, guys, about dito kay OK Peso na pag kayo ay na-overdue isang araw, merong additional na 100 pesos. Halimbawa, guys, 7 days ang past due date ninyo. So, ibig sabihin, guys, sabi dito, ang inyong idadagdag is 580 pesos. O, napakalaki, diba? So, dapat babayaran agad natin dito, guys. So, sana guys, nakatulong itong aking video na to para sa inyo. Kung meron pa kayong mga gustong ipa-review o i-suggest na mga lending app, so comment nyo lang guys sa baba at ating i-review. Yun lang guys. Salamat. Bye!